Ano ang muka ng paghuhukom ng Diyos? Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Isaias 1:17. Ang paghatol ng Diyos ay hindi kailanman nagbibigay ng panghukuman na sentensya laban sa atin. Ito ay tinukoy dito bilang paggalis ng pagdurusa at pagtataguyod ng pagiging patas sa isang hindi patas na mundo. Narito, ang lingkod ko na aking hinirang, at minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko ang aking espiritu, at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga gentil. Hindi siya makikipagtalo, ni sisigaw, ni maririnig man ng sinoman ang kaniyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong gapok, at hindi papatayin ang timsim na umuusok, hanggang sa papagtagumpayin ang paghuhukom. At aasa sa kaniyang pangalan ang mga gentil. Matthew 12:18-21. Ang patas at banayad na paghatol ng Diyos ay nagbubunga ng tiwala. At pagkagagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid. Ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan. Ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan. Sa dukha at sa taga-ibang bayan, pababayaan ninyo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Leviticus 19:9-10. Sinikap ng Diyos na gumawa ng probisyon para sa mga mahihirap sa sinaunang lipunan. At kung ang isang taga-ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawa ng masama. Ang taga-ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo ay inyong aariing tubo sa lupain at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili, sapagkat naging taga-ibang bayan kayo sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid, at hin na matuwid ang aariin ninyo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Leviticus 19:33-36. Sa aba nila na naguutos ng mga di matuwid na pasiya at nagsusulat ng kasamaan na kanilang iniutos upang ilayo ang mapagkailangan sa kahatulan at alisin ang karapatan sa dukha ng aking bayan, upang ang mga babaeng bao ay maging kanilang huli at upang kanilang manakawan ang ulila. Isaias 10:1-2. Ang Diyos ay napabilang. Sa Kanya ay walang mga tagalabas. Alam ng Diyos ang mga batas ng tao, mga gawain sa negosyo, at mga institusyon na nagbibigay pakinabang sa mayayaman sa kapinsalaan ng mga mahihirap. Tinatawag niya itong pagnanakaw. Anumang anyo ng maling representasyon sa kalakalan ay nasa ilalim ng kahulugan ng Biblia ng pagnanakaw. Ano't kami ay nangagayuno, sabi nila, at hindi mo nakikita? Ano't aming pinagdalamhati ang aming kaluluwa, at hindi mo napapansin? Narito, sa kaarawan ng inyong pag-aayuno, ay masusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan, at inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa. Narito, kayo'y nangagaayuno para sa pakikipagkaalit at pakikipagtalo, at upang manakit ng suntok ng kasamaan. Hindi kayo nangagaayuno sa araw na ito, upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. Iyan baga ang ayuno na aking pinili? Ang araw na pagdadalamhatiin ng tao ang kaniyang kaluluwa? Ang iyuko ang kaniyang ulo na parang yantok, at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya? Iyo bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagi ng mga tali ng kasamaan, na pag-aanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat na atang? Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom, at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan?
Pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Isaiah 58:3-7. Walang halaga ang mga gawaing panrelihiyon lamang kung ating pinababayaan ang pagtulong sa mga nangangailangan. Sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyong mga Fariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapu ng yerbabuena at ng ruda at ng bawat gugulayin at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos." Lucas 11:42. Ganito ang sinalita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, "Mangaglapat kayo ng tunay na kahatulan at magpakita ng kaawaan at ng kahabagan ang bawat isa sa kaniyang kapatid, at huwag ninyong pighatiin ang babaeng bao, ni ang ulilaman, ang taga-ibang lupa, ni ang dukhaman. At sino man sa inyo ay huwag mag-isip ng kasamaan sa inyong puso laban sa kaniyang kapatid." Zacarias 7:9-10. Hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang pang-aapi sa anumang anyo, ni ang anumang pakana upang pakinabangan ang sarili sa kapinsalaan ng iba. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga, ang isang tao na may singsing na ginto, at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, "Maupo ka rito sa dakong mabuti." At sa dukha ay inyong sabihin, "Tumayo ka riyan," o "Maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan." Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi baga kayo'y pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo itinatawag? Gayunman kung inyong ganapin ang kautosang hari, ayon sa kasulatan, "Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili," ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Santiago 1:8. Sa Diyos ay walang pagtatangi. Lahat tayo ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Mga Gawa 10:34. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon ay hindi denominasyonalismo, seremonyalismo, dogmatismo, emosyonalismo, o eklesyastikal na pagkakaayon. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kaniyang kanan, "Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat nang itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan." Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid, na mga nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, at pinakain ka namin? O nauuhaw, at pinainom ka? At kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan, at pinatuloy ka? O hubad, at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit, o nasa bilangguan, at dinalaw ka namin?" At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito,
ay sa akin ninyo ginawa. Matthew 25, chapter 34-40. Ano ang mga kwalifikasyon upang maging kapatid ni Jesus? Mayroon lamang isa, isang miyembro ng sangkatauhan. Lahat tayo ay miyembro ng pamilya ni Jesus. At sinasabi ko sa inyo na maraming magmumula sa silanganan at kanluran at uupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Jesus, Mateo 8:11. Our daily devotional, February 7, 2025. Galing sa mga nabanayad natin na Diyos, pahina 101-105. Pagpalain kami na mahal kong kapatid sa araw na ito. At patuloy mo nawang makita ang mukha o ugali, ang banayad natin na Diyos, na hindi talaga kagaya sa atin ang kanyang paghatol o paghukom. Maranatha,